Ito po ang natutunan kong unang kaso sa aking pag-aaral ng law. Ito po ang facts of the case. May isang car owner na nagpunta sa car wash para ipalinis ang kanyang sasakyan. Iniwan niya ito, pati ang susi sa car wash boy. Ang car wash boy ay nagutom kaya ginamit ang sasakyan para mag-drive-thru sa McDonald's at ibinalik niya rin naman agad sa car wash para linisan. Ang tanong, merong bang dapat o maaaring ikaso sa car wash boy? Ang sagot po ay oo, maaaring kasuhan ang car wash boy ng theft under Article 308 of the Revised Penal Code. Ano ba ang mga elemento na nakasaad sa batas na to? So una, the taking of personal property. Ibig sabihin, kinuha o ginamit ang personal property na to, which is ang kotse. Number 2, the property belongs to another. So, ibig sabihin, ang kotse na ginamit ng car wash boy ay pagmamayari ng car owner na iniwan sa kanya para linisan. Number 3, the taking away was done with intent of gain. So, ano ba yung nag-gain dito ng car wash boy? Siyempre, unang-una, nagpunta siya ng McDonald's para mag-take out ng pagkain niya. So, nag-gain, yun ang isa sa intent of gain niya. Pangalawa, siyempre, nakapunta siya ron sa pamagitan ng paggamit ng sasakyan na hindi sa kanya. Kaya siya nakabili ng pagkain. So, siyempre, gumamit siya ng gas nito at ng mileage ng sasakyan. Number 4, the taking away was done without the consent of the owner. So, apparently, hindi to alam ng owner dahil iniwan nga ng owner sa kanya ang susi ng sasakyan para linisan niya. At ang huli at panglima ay the taking away is accomplished without violence or intimidation against person of force upon things. So apparently, walang violence na nangyari or intimidation sa paggamit ng sasakyan. So, ano ba ang posibleng penalty sa kasong theft? According to Article 309 of the Revised Penal Code, the penalties for theft are: for small amounts not exceeding 5,000 pesos, the crime may be considered as petty theft, but still, it's a criminal offense that carries legal consequences. So, the penalty is arresto minor to its full extent or ang pagkakabilanggo or imprisonment for 1 to 30 days. Now, if more than 12,000 pesos but does not exceed 22,000 pesos ang halaga ng property na ninakaw, ay pwedeng makulong ng 6 years and 1 day to 7 years and 4 months. Now, kapag namang exceeding 22 pesos, ay pwedeng makulong ng 8 years, 8 months, and 1 day to 10 years. And 1 year for each additional 10,000 pesos. But the total of the penalty will not exceed or should not exceed to 20 years. Disclaimer lang po, hindi po ako abogado, ako po ay nag-aaral lang ng law. Dahil tulad po sinabi ko sa unang video ko, ito po ay pinangarap ko na maging abogado mula na ako elementary. Kaya ngayon po ay nagsimula akong pag-aralan ang batas natin dito sa Pilipinas. Dahil importante ang may alam.